Good day everyone, my name is Cristaliza Can Mosquito and now I'm gonna discuss about the global migration basic concepts. Next is objectives. At the end of the lesson, we should be able to learn about understand the concept of global migration as an international phenomenon, learn the importance of global migration to the Sustainable Development Goals, determine the categories and examples of migrants, and identify the main drivers of migration. Next is global migration. When we say global migration, it is a complex phenomenon that tackles on a multiplicity of economic, social, security, and several aspects affecting our daily lives in a rapidly interconnected world. Migration is embroiled with geopolitics, trade, and cultural exchange and provide opportunities for several countries, business, communities, and cultures to benefit in a grand manner. So, global migration is a part and effect in our daily lives in economics, business interactions, and communications to interconnect ourselves in our world. So, ang migration or ang global migration is ma-apply nato siya sa lain-laing mga aspekto. Even in a small things like magtransport ta sa usa ka place to another place or di ba magpuyo ta sa usa ka place tapos mo adapt ta og ilang mga culture, so matawag gyapon na siya og global migration. And aside pa ana is kana mga job opportunities like like OFW, di ba? Ang mga OFW is naga-migrate sila sa laing lugar to seek opportunities o tungod kay naa sila dito na chance or nga ma-adapt nila ang mga kuan dito kanang ang ilang mga culture dito Nya, through global migration is naga-help siya sa mga tao para interconnecta sa atoang world. Next is migration. So when we say migration, is the crossing of the boundary of a political or administrative unit for a certain minimum period of time. It includes the movement of refugees, displaced persons, uprooted people, as well as economic migrants. So, matawag ra og So, when we say migration is mao na siya ang pag-transport or pag-transfer in one place to another place, to one boundary to another boundary. Halimbawa is ang kanang mga OFW. So, ang mga OFW, nagakuha na sila naga-migration na sila sa laing lugar in various reasons nga naga-transport or naga-migrate sila sa another nga boundary. So, ang migration is kadalasan na siyang mahitabo sa mga business, sa partnership, sa job opportunities ug uban pa nga kanang matawag na siya og migration kung ang usa ka tao is mo transfer siya in a one place to another place. And then if we say migrant, any person who is moving or has moved across an international border or within a state away from his or her habitual place of residence, regardless of the person's legal status, whether the movement is voluntary or involuntary, what the causes for the movement are, or what the length of the stay is. So, pag mayong tawag migrant, mao na siya ang mga tao nga naga-migrate sa laing lugar. Pareho ang mga tao nga naga-seek of opportunities sa laing lugar. So, ang kalahian sa migration o migrant, ang migration is mo na siya ang boundary nga gina-transferan sa usa ka tao or usa ka person sa isa ka place to another place. Whereas ang migrant, mo na siya ang mga tao nga mo-migrate sa laing lugar. Next is migration and the Sustainable Development Goals. Migration is one of the defining features of the 21st century. It contributes
significantly to all aspects of economic and social development anywhere, and as such will be key to achieving the sustainable development goals. So, ang migration is dako siya og contribute sa tanan aspects diri sa ato sa economic o sa social development. Tungod kay, di ba, ang migration is kanang mag-help siya to interconnect the people to the world. So, tungod kay interact ang migration nag-help man siya mo interact ang tao sa laing lugar is kanang makabuo sila og bond or relationship or partnership nga maka-growth siya or makapalambo sa ato ang economic o social development. The 2030 agenda is well placed to reflect and exploit the links between migration and development for 3 reasons. So sa 2030 agenda is na siya'y tulo ka buok nga reason. First is the 2023 agenda is the first international development framework to include and recognize migration as a dimension for development. Sustainable development while acknowledging the specific vulnerabilities migrants may face. So ang pinakauna niya is ang 2030 agenda. So ang 2030 agenda is naga-focus na siya sa kanang pag-grow sa sustainable development para nga mas ma-interconnect ang mga tao for partnership ana. So ang second is migration interacts with all dimensions of development. So ang migrations is isa na siya ka way sa dimensions kay para ang mga tao bisan lagyo pa sila nga lugar is magka-interconnect siya. Halimbawa ana is kanang job opportunity sa mga OFW nga ang mga Facebook or social media is pod siya og dimensions nga bisag lagyo ang lugar or bisag layo ang usa ka tawo sa iyang place or sa iyang family is maka-interact gyapon siya through the social medias and other apps nga pwede mahimong nilang dimension para makakonekta sila sa laing tao. The multidisciplinary and cross-sectoral nature of the 2030 agenda a useful platform to assess the impact of immigration and human mobility on development issues. Next is sa graph niya is makita ang sustainable development goals. Una is number 3, good health and well-being, gender equality, quality education, partnership of the goals, reduce inequalities, peace, justice, and strong institution, climate action, sustainable cities and communities. So mao na siya ang mga goals sa sustainable development nga ma-applicable siya sa global migration. Next is migrants. So pag mayong tag migrants is any person who is moving or has moved across an international border or within a state away from his or her habitual place of residence, regardless of the person's legal status, whether the movement is voluntary or involuntary, what the causes for the movement are, what the length of the stay is. So, ang mga migrants is mo na siya ang mga tao nga move sa laing place to another place. So, whether nga free will siya nga mubalhin sa laing lugar or na-force siya og paglangyaw sa laing lugar. Next is 1. So there are two categories of migrant. First is labor or economic migrants and family reunification. So ang pinaka-na is ang labor. Pag mo yung tawag labor is mo na siya ang
kuan ka ng mga tao nga naga-seek og opportunities sa laing lugar. Halimbawa ana is mga abroad, mga OFW, og uban pa nga na sila'y free will nga mulangyaw sa laing lugar para makipag-interact dito sa laing tao. Whereas, ang number 2 is forced migrants or asylum seekers and refugees. Ang forced migrants is ma-apply dra na siya sa mga tao nga kuan ka nang nilangyaw sila sa laing lugar nga wala dili sa ilang kaugalingong pagbuot. So, an asylum seeker is a person who seeks safety from persecution or serious harm in a country other than his or her own and awaits a decision on the application for refugee status under relevant international and national instruments. So, ang example aning asylum seeker is kanang mulangyaw sila sa laing lugar tungod kay nakasala sila sa kuan sa lugar nga ilang gipuy-an, nga gusto sila nga mutakas sa ilahang kaso. O ang uban pod is ang mga kuan kanang nilangyaw sila sa laing lugar is tungod kay hadlok sila na sila'y kahadlok nga or dili na sila'y kuan ba bother nga dili sila safety sa lugar nga ilang gipuy-an. Mao mulangyaw sila sa laing lugar para dito ma-feel nila ang safety og kanang safety og security. Next is drivers migration. Drivers of migration are forces which lead to the inception of migration and the perpetuation of movement. Drivers of migration include economic, demographic factors, and environmental factors, and social and political dynamics. So, ang drivers migration is na siya tulo ka part. Una is ang economic and demographic drivers. Economic opportunities, demographics, and poverty, food security are prime influencers in the migration decision-making process and interact to greater or lesser degrees, depending on the specific context to drive migration. So, pag mayon tag economic and demographic drivers, mo ni siya ang mga tao nga maga-seek og opportunities sa laing lugar. Kay para nga kuan tabangan nila ilang pamilya, para nga kuan makakita sila og greater opportunities sa laing lugar. Halimbawa na is ang mga abroad o ang mga OFW. Next is ang environmental drivers. A great number of countries identified as climate vulnerable tend to experience high rates of immigration, so it is critical to consider existing environment and climate-related evidence when analyzing current migration patterns and estimating future flows. So, ang environmental drivers is mo ni siya ang mga tao nga migrate sa laing lugar kay tungod kay ang ilang environment nga ilang gipuy-an is dili ligtas. Halimbawa ana is ang kanang lugar nga prone og bagyo, prone og volcano eruption ug uban pa nga mga disasters. So, ang ubang mga tao nga nagpuyo-an na is mulangyaw or mag-immigrate sa laing lugar nga mas makakita sila og safety didto Mao nga mao nang gitawag nga environmental drivers. Kumbaga ang mga environmental drivers is nangita sila og mga environment or climate nga dito makakita sila og kuan kanang pangkabuhayan, security o safetyness. Next is human-made crisis. Human-made crises are among the primary root cause of migration and have important impact on population movements more generally. So, pag mayon og sabotable man ang human-made crisis, right? So, ang human-made crisis is mo gyud na siya ang primary root or mo nang ugat sa ngano ang mga tao is migrate sa laing lugar. Kay tungod sa poverty, tungod kay lack of opportunity na nga lugar, mao ang mga tao dito is kadalasan nga mo immigrate sa laing lugar para nga magasik sila og opportunity nga na sila'y kuan kanang nga mabuhi sila or kuan kanang mas mo kuan sila kanang mlambo ang ilahang pangkabuhayan ba ana. Next is
So, global migration is a global phenomenon that countries all over the world experiencing. In fact, global migration has been recognized as playing an important role in achieving the Sustainable Development Goals in the 2030 Agenda. Reinforcing its significance are the classification and categorization of the migrants. Lastly, the drivers of migration must be given attention as these are the main foundation why global migration exists. So, ang global migration is kuan siya kanang part na siya sa ato ang life or di ba ma-experience nato siya worldwide. Og siya nagakuan ang global migration is naga-play siya og vital role para ma-achieve nato ang sustainable development goals in the 2030 agenda. Also, ang diverse migration should be given attention kay tungod dira sa drivers of migration dira nakapahimutang kung ang mga cause or ang mga dahilan or ugat ngano ang mga tao is mag-ugat ay ngano ang mga tao nga mo ay migrate sa laing lugar. That's all, and thank you. See? Kasabot sa akong gi-report.